Amen. Isang mapagpalang gabi pong muli sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Luzon, Visayas, Mindanao at ang mga OFW na patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng live streaming. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At ang ating pong panalangin ngayon pong gabi, tayo ay puspusin ng banal na Espiritu ng Panginoon at tayo po ay samahan sa Kanya pong mga salita. Hallelujah, Jesus. Glory, hallelujah. Mga kapatid, kumusta po kayo dyan? Patuloy po tayong magpanalanginan at patuloy po tayong umasa sa gagawin ng ating pong Panginoon Diyos. So, salamat po sa lahat ng inyo pong mga panalangin sa akin. Ganun din po sa akin buong pamilya. Salamat po sa inyo. Salamat sa mga taga Samar. Salamat sa mga taga Leyte. Salamat sa mga taga Cebu. Ating mga kaibigan dyan. Taga Quezon, Bicol. Saan man panig ng daigdig na nandyan kayo, mga kapatid. Salamat po sa inyong walang sawang pananalangin. Hallelujah, Jesus. Tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Tayo po ay bago umawit, mag-pray po muna tayo. Kausapin muna natin ang Diyos. Tumawag muna tayo sa Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah, Jesus. O Lord, salamat po Panginoon ngayong pong gabi at anumang nakita mo sa akin buhay, kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sinasadya mo ito hindi. Patuloy po kaming humihingi ng tawad sa oras na ito, Panginoon. At ang aming pong panalangin, O Diyos, sangkapan mo ng iyong kapangyarihan, O Diyos. Kulang man kami sa bilang, salat man kami sa bilang, Panginoon. Punin mo na yung banal na Espiritu, O Diyos. Ang iyo pong live streaming na ito, Panginoon. Nasa mga tahanan man sila, O God, lalo higit ang mga OFW, Panginoon, O God, na kung saan sila ay nagtatrabaho, patuloy mo silang aliwin yung banal na Espiritu, Panginoon. At ganoon din ang iyong mga anak, O Diyos, dito sa lugar ng Pilipinas, Panginoon, O God, anumang kanilang problema pinagdadaanan, patuloy niyo po kaming samahan. Oh, glorify your name, hallelujah, Jesus, you are the King of Kings, Lord of Lord, God, my King, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka, dakilang Diyos. Oh, we worship you, Lord. Oh, Lord, nandito kami, Panginoon. Patuloy niyo po kaming turuan. Patuloy niyo po kaming samahan ngayong gabi. Hallelujah. Purihin ka, mang banal na makapangyarihan sa lahat. Ito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin ang karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Minsan pa, narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian,
ang aming dalo, mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Pupurihin ka, Panginoon, kaluwalhatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isasaysay, ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon, kaluwalhatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aking isasaysay, ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aking buhay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aking buhay. Ang dakilang ngalan mo, Diyos, itataas sa aming buhay, O God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory to God, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, pasalamatan ka, awitan ka, Panginoon. Itaas ang iyong pangalan, O God. Pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan ng iyong pong gabi, Panginoon. Patuloy niya po kami samahan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, payo ni Jesus, O God. Hallelujah, Jesus. Isa pa, patuloy natin awitan ng Panginoon. For the last time. Namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay ng buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa iyo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin ang kadakilaan mo sa amin.
sa iyo'y alay ang aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay. Sa dalangin awitin ang kadakilaan mo sa amin. Ang kadakilaan mo sa amin. Ang kadakilaan mo sa amin. Oh, glorify your name, Jesus. Hallelujah. Tuloy nang ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ang Diyos noong meron magpakailanman ang hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na nag-iingat, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga oras na ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Amen. Muli, isang magandang gabi sa aking pamilya dyan sa lugar ng Tacloban at ganun din sa lahat ng kapatiran. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, habang tumatagal yung ating pong live streaming ay dumadami yung sumusubaybay sa gawain ng Panginoon. Sa gitna ng pandemic na ito, hindi po tayo titigil pagbabahagi ng mabuting balita. Salamat sa ating pong kaibigan dyan. Dati kong kasama sa... Hindi man kami nagkita ng personal. Ngayon pa lang po kami nagkausap sa pamamagitan ng ating cellphone. Dati po pala namin kasamahan ito sa Patters ng Araw. Isang magandang gabi po, Pastora Melody. Siya ay nasa lugar ng Japan, Tokyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Pastor Edwin Nugar sa lugar ng Chiba, Hong Kong. Amen! Salamat sa Diyos. At ganoon din sa ating kapatid, kay Sister Elena Camposano, ang dati nating kasama yan sa lugar ng Leyte. At iba pang nating kasama, ang ating taga-subaybay diyang mga OFW. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ingatan kayo ng Diyos at patuloy kayong samahan ng Diyos. Amen! Hallelujah! So sa ilan po nating announcement, bukas ay Saturday, kami ay pupunta ng simbahan ni Pastor Val sapagkat kami ay maglilinis ng simbahan para sa linggo. At sa Sunday po ng umaga, meron si Pastor Val na live streaming. Patuloy po nating suportahan ang live streaming ni Pastor Val sa kanyang gawain, sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. At sa gabi po, ay magpapatuloy ang ating pong live streaming ng Sunday ng gabi at kagaya ngayon, Friday ng gabi, ang ating pong live streaming. At every Monday to Saturday, alas 5 po ng umaga, ang ating pong devotional prayer. Lahat po ng inyong panalangin, lahat ng inyong prayer request, inyo pong i-comment dyan sa baba. At binabasa ko po yan para malaman ko yung pong ipagpipray. Tandaan nyo po, hindi po ako propeta. At para malaman ko ang inyong pangangailangan. Kaya lagi nyo pong i-message sa akin ano po ang kailangan namin ipag-pray tuwing umaga. Magandang gabi kay Sister Lorna sa lugar ng Sariaya, Quezon. Pagpalay po kayo ng Diyos ang inyong pong buong pamilya at ganun din sa aking buong pamilya sa lugar ng Quezon at Laguna. Patuloy kayong samahan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Wala na po akong nalimutan. Ako po hingi din po ako ng isang panalangin sa inyo. Sama niyo po sa panalangin ang aking pamilya ay makuha ko na sa lugar ng Tacloban City at patapos na ang lockdown sa lugar ng Maynila. Hindi po ako makatawid ng Maynila dahil napakahigpit. Kaya patuloy niyo pong samahan ako sa pananalangin at ang aking pong panalangin ay patuloy po tayong ingatan, samahan ng ating pong Panginoon Diyos. So, yan po, isang magandang gabi pong muli sa bawat isa. Nagli lamang pong short message lamang ang ating pong pag-aaral, ang ating pong ibabahagi sa lahat ng kapatid natin sa Panginoon. So, sabi ng Bible, saan mo nag-ipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, nandun ako sa inyong kalagitnaan. 2 mo po kayo nakikinig dyan, 1 man kayo nakikinig dyan, o ang mahalaga, mayroong nakikinig at nanonood nito, ay sasamahan po tayo ng Diyos. Hindi po tinitinan ng Diyos ang dami. Ang tinitinan po ng Panginoon, papaano niya babaguhin ang tao. Ang tinitinan ng Panginoon, papaano mababago ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. Hindi po pastor ang magbabago. Ang Diyos po ang magbabago, mga kapatid. At patuloy niyo pong isama. Marahil ikaw ay solo lamang na born again sa inyo. Ay tawag nito,
Isang araw, ililigtas ng Diyos ang inyo pong buong pamilya. Amen. Salamat dyan sa ating pong ibating mga kapatid dyan sa lugar ng Tarlac City, sa ating pong kasamang pastor, Pastor Mario, Pastor Plandi, at kay Pastor, sa anak ni Pastor Mario. Hallelujah. So, salamat po sa inyong lahat at lahat ng all members dyan sa lugar ng Tarlac City. Ganoon din kay kung ito'y may share ninyo, salamat din sa inyong buhay ni Pastor Mariano. Ginabit din po siya sa akin at kay lahat ng mga pastor na akin po mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, by the way, ganun po talaga. Muli, ako po'y humihingi ng inyo pong panalangin ng aking pong buong pamilya ay makasama ko na po sa lugar ng Pampanga para masimulan na po namin ang gawain dito. Pero ganun pa man po, wala pa man sila, ay magsisimula na talaga yung gawain dito sa lugar ng Pampanga. Hallelujah. Salamat din sa aking pastor, Pastor Bal si Rico. Patuloy nating isama sa panalangin ng kanyang buong pamilya na patuloy siyang ingatan, tulungan ng Panginoon at magamit pa sa mas makapangyarihang kaparaanan. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng Diyos. So, ngayon pong gabi, tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita. Pag sinabi pong mabuting balita, ay hindi po ito yung napapanood ninyo sa TV na ang lolo ay ginahasa ang apo ay ginahasa ang lola, ang sakit sa ulo. So, ang balita po pag-aaralan natin ngayong gabi ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tatandaan niyo po ito. Kung mayroong taong pinakang alam na niya ang lahat, magaling siya sa lahat ng bagay, talagang matalino siya. Pero alam niya po, subukan niya pong magdala ng salita ng Diyos. Maraming tao. Alam na niya ang lahat. Pero pagka tinanong mo patungkol sa Biblia, yung Biblia lamang, yung salita ng Diyos ang medyo hindi pa nila alam. Kaya masarap pong dalhin ang salita ng Diyos kasi yun na lang ang hindi nila alam. Amen. Hallelujah. So sa inyo pong mga Bible, Book of Acts chapter 2, beginning verse 41 hanggang 47. Sa inyo pong Bible na mga Tagalog ay Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 41 hanggang 47. Ang babasahin ko po ay King James Version. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sabi dito, at yaong ang nagsitanggap nga sa kanilang mga salita ay nangagpabautismo at nangadaragdag sa kanila ng araw na iyon ang 3,000 kaluluwa. At sila ay nagsipanatiling matibay sa mga turo ng mga apostol sa pagsama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Verse 43, at ang takot ay dumating sa bawat mga kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at mga tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Verse 44, at ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon sa lahat ng kanilang mga pag-aari ay sa kalahatan. Verse 45, at ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at ang kanilang mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46, araw-araw sila nagsipanatiling matibay sa templo, sa pagputol-putol ng tinapay, sa bahay-bahay, na nagsisikain sa kanilang mga pagkain ng may galak at may katapatan ng puso. At nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo sila ng paglingap ng bayan at idinadagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Praise God! Hallelujah! Tayo po ay pag-aralan natin ngayong pong gabi. Pag-aralan po natin ang iglesyang mapagtagumpay o ang iglesyang matagumpay. Sa tagpong ito, sa Book of Acts, mga kapatid, patay na ang Panginoong Kristo dito, wala na siya at umakyat na siya sa langit at naiwan niya ang kanyang mga disciple. Makikita natin na ang salita ng Diyos hindi mo siya pwedeng pigilan, hindi mo siya pwedeng pahintuin. Kahit sa panahon ni Jesus Christ, pinilit nilang hanapan ng butas si Kristo para maikulong, para siya ay maparusahan, para siya ipako sa krus hanggang siya namatay. Akala nila, pag namatay na ang Kristo, pag namatay na ang Jesus, ay matitigil na ang pangangaral. Pero ang hindi nila alam, ang Panginoong Jesus ay nakapagturo ng 12 at higit pa sa 12. At ang sabi doon, itong mga apostol na ito, nang ang Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit, ang sabi ng Biblia, sila po ay nangaral ng mabuting balita. Sila ay tinulungan ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya ang iglesia ay lumago. Sa Aklat, Book of Acts chapter 1, dito po nagsimula ang unang mga Kristiyano, ang unang mga mananampalataya.
Nang makilala nila si Kristo, nang makilala nila ang Panginoong Hesus, nang makilala nila ang pangangaral ng mga apostol, nang sila'y sumampalataya, ang sabi ng Biblia, ang mga mananampalataya ay padagdag ng padagdag, ang mga mananampalataya ay parami ng parami. Bakit sila ay parami ng parami? Sapagkat itong nakakilala sa Diyos, itong mga sumampalataya sa Diyos, hindi napigilan ng kanilang damdaming ipahayag din ang Kristong kanilang tinanggap. Amen? Ibig sabihin, yung palang Kristong tinanggap ng bawat Kristiyano, ng bawat mananampalataya, dapat pala ito ibahagi din natin sa iba. Kaya nga ang iglesyang mapagtagumpay o ang iglesyang nagtatagumpay, una makikita po natin dito yung sila'y nagsipanatiling matibay sa mga turo. Bago po ang mga mananampalataya, itong mga apostol ay nanatiling matibay sa turo ng kanilang pastor. Yun po ang una. Yung turo ng kanilang pastor, walang iba kundi ang ating orihinal na pastor, Aklat ng Juan, Kapitulo 10, talatang 11, ang sabi doon, ako ang mabuting pastor, ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay, alang-alang sa mga tupa. Alam niyo po, naunawaan ng mga disciple yon, naunawaan ng mga alagad na ang ating Panginoong Hesus nagbigay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo makasalanan, bagamat tayo ay masama, hindi po tayo karapat-dapat. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay na ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, para tayo makaranas ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kagandahan, ng buhay. Amen! At ang iglesia tinutukoy po dito na nagtatagumpay, hindi po ito building. Ang iglesia tinutukoy dito ay walang iba kundi ikaw at ako ngayong gabi. Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 20, talatang 28. Ang sabi po doon, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang tinutukoy pong iglesia doon, hindi po yung iglesia building na may nakalagay na Kristo, iglesia ni Kristo. No! Ang tinutukoy pong iglesia binili ni Kristo ng sariling dugo ay walang iba kundi yung mga tao, sapagkat aanhin niya bakit siya magbubuhos ng buhay kung para sa building lamang ito. At tinutukoy itong iglesyang binili ni Kristo ng sariling dugo ay walang iba kundi ang bawat sangkatauhan. Aklat ng Juan, Kapitulo 3, talatang 16, ang sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung palang binili ng sariling dugo para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan ay ikaw at ako. Ngayong pong gabi. So ang una, para po tayo ang iglesia maging mapagtagumpay, sabi doon, matibay sa mga turo, nagsitibay sa mga turo ng mga apostol. Hallelujah. Bilib na bilib po tayo sa mga magagaling na pastor. Bilib na bilib tayo sa itanong mo. Hallelujah. Pero pagka yung pong mismong pastor natin na nagsasalita, ayaw nating makinig. Pero sabi po ng Bible, at sila'y nagsipanatiling matibay sa mga turo ng mga apostol. Verse 42 ha. Sabi po dito, Acts chapter 2, verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa mga turo ng mga apostol. Ang tanong, gaano kaya katibay sa iyo ang turo ng iyong pastor? O sinasabi natin, hindi, mas magaling pa ako sa pastor ko. Hindi, mas magaling ako sa kay Brad. Guys, no. Sabi po doon, nagsipanatili silang matibay sa turo ng mga apostol. Ngayon, papaano ka titibay? Papaano ka magtatagumpay? Dapat manatili ka, magkaroon ka ng stand sa turo. Ang unang pundasyon ng isang Kristiyano ay ang aral. Ang unang pundasyon ng isang mananampalataya ay ang kanyang natutunan. Sapagkat kung saan siya natuto, yun ang kanyang ipaglalabang pananampalataya. Kaya nga dito mga apostol, nakikipagtalakayan. Pinatunayan nilang si Kristo. Ang Kristo at ang sabi nila, sino ba yung pinapangaral mo? Ang sabi ng mga apostol, yung Jesus na ipinako ninyo doon sa krus ng Kalbaryo. At nang sila'y sumampalataya, ang sabi doon, nagpabautismo sila sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Muli, patrastas tayo. Magandang gabi sa lahat ng aking mga pamangkin dyan. Pagpalain kayo ng Diyos. Diretso tayo. Sabi po dito, nanatili sila sa mga turo at aral ng mga apostol. Pangalawa po tayo, hanggang 10 ito. Pero gagawin ko pong maging mabilis. Sabi po dito, sa pagsasama-sama, nanatili sila, sabi doon, naging matibay sila sa pagsasama-sama. Ibig sabihin, hindi hiwa-hiwalay. Dapat sama-sama.
Kaya pag nag-announcement yung pastor, meron tayong ganitong devotional prayer, sama-sama tayo sa loob ng church sa ganitong oras, alas 5 ng umaga. Naku po, hindi makita. Hallelujah, purihin ang Diyos. Pero bakit kaya pagka ang pastor ay nag-announcement, okay, meron tayong outing, tayo maniligo sa swimming pool. Naku, ang bibilis. Ang bibilis. Meron pang kasamang iba, meron pang akay. Pero bakit kapag papunta sa simbahan, walang dala, walang akay, wala pa rin siya. Hallelujah! Sabi doon, nanatili sila sa pagsasama-sama. Dapat tayo manatili sa pagsasama-sama bilang mga mananampalataya sa oras ng mayroong pagtitipon, sa oras ng mayroong mga pagdalo. Kaya salamat sa mga taga iba't ibang lugar, sa lahat ng mga denominasyon na ang inyong mga mananampalataya inyong nakakasama. Umulan, umaraw man, bumagyo man o hindi, ay lagi ninyong nakakasama. Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Pangatlo po, ang sabi dito, ang iglesyang mapagtagumpay, ang iglesyang nagtatagumpay. Pangatlo, ay yung tinatawag na sila'y nanatili sa pagkakaisa sa templo. Amen! Yung palang meron tibay na iglesia, yung palang nagtatagumpay na iglesia, ang sabi doon, sila'y nananatili sa pagkakaisa. Ang sabi doon, nanatili silang matibay sa pagkakaisa sa templo. Hindi lang para sa bahay. Kaya maraming mananampalataya, maraming Kristiyano sinasabi, dito na lang ako sa bahay. Ang sabi ng Bible, isasarado ko lamang yung pinto, dito na ako mananalangin, sapagkat ang Diyos naman ay kahit saan ay nandoon, dito na ako mananalangin. Hindi! Ang sabi ng Bible, magsipagbatian kayo, batiin ninyo ang bawat isa. Paano babatiin nyo? Wala kang kasama ron. Di ba? Kaya dapat nakikisama tayo, ano man ang inyong religion, kailangan makikita ka doon sa inyong church. Amen! Kaya sabi doon, magbatian kayo bilang magkakapatid. Wala kang babatiin doon kapag hindi ka dumadalo. Magiging mahina kang iglesia, magiging hindi ka mapagtagumpay. Kaya dapat, ano man po ang ating denominasyon, hindi po ito sa pangalan ng simbahan. Ini-encourage ko po ang bawat isa. Ano man ang iyong religion, kailangan makita ka sa loob ng panambahan, sa loob ng pagsamba, sa loob ng pagsimba ng bawat iyong kasamang mananampalataya. Sapagkat ang sabi doon, sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Amen! Dapat nakakasama kayo sa church. Dapat nakakasama tayo sa templo. Sa bawat gawain, sa bawat pagtitipon, sa bawat pagdalo. Kaya kapag ka ang isang ministro, kapag ka ang isang pastor, kapag ka isang bishop ay nagkaroon ng announcement at sinabing magsasama-sama tayo sa templo, tayo ay magpapasting. Ano ba, pastor, yung pasting? Penitensya? Hindi po. Yung fasting, wala itong kain araw at gabi. Depende ito sa announcement ng pastor. Alam niyo po kung bakit? Kapag hindi mo kayang banggay ng sikmura mo ng gutom, paano mo babanggain ng demonyo? Hindi biro yan. Ito'y isang labanang espiritual. Bakbakan ito. Amen! Matira dito matibay. Pero lahat tayo matitira kapag tayo ay lagi tayo nakadepende sa Diyos. Hindi tayo didepende sa ating pong mga sarili. Hallelujah. Nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Dapat tayo ay nakikiisa sa gawain ng Diyos. Nakikiisa sa bawat ating pong mga pagdalo. Panglima, mga kapatid. At ang sabi doon, sila'y nagsipanatiling, sila'y nagbabahay-bahay. Woo! Yung pala. Kaya pala yung pastor ay bumibisita sa inyong bahay. Kaya pala yung ministro ay bumibisita sa iyong bahay sapagkat ikaw ay mahalaga sa Diyos. Amen! Sapagkat ikaw ay pinapadalaw ng Diyos. Kaya pag sinabi ng iyong pastor, sister, bakit ka hindi dumadalo? Sasabihin ng isa, ay pastor, kasi ganito po ganyan, ganito po ganyan. Dadalawin ka ng iyong ministro. Sasabihin, kapatid, tila baga ikaw ay nanlalamig na. Sasabihin mo na, pastor, kasi busy. Huwag ka maging busy, maging mayor ka na. Hallelujah. Amen. Dapat, huwag na tayo mga tuwiran. Pag sabi doon, sila ay nagbabahay-bahay. What is the point? Ang point po ay ito. Tayong mananampalataya. Kaya meron yun sa Samar. Grabe po ako doon. Sa Samar, wala ako pong musician doon. Walang tumutugtog. Alam ng mga disciple ko yan sa Samar. Walang tumutugtog doon na hindi humahayo. Wala akong musician na hindi nagtuturo. Yun ang qualification. Pag sinabi nila, pastor, sasama po ako sa paghayo. Halimbawa, mayroon pong bagong mananampalataya. Pastor, sasama po ako sa paghayo. Sasabihin ko sa kanya, hindi pwede. Kung gusto mong sumama sa paghayo, magpa-disciple ka. Pag hindi siya magpapa-disciple, hindi ko siya pasasamahin sa paghayo. Pag sila naman ay nagpa-disciple, sinasabi ko sa kanila, sige. Pero ako po ang nangunguna. Pag ako ay humayo, ako ang kaunahan. Bubuksan ko isang gawain, pagkatapos iiwan ko po sa kanila. Kailangan makita nila sa akin yung pong aking tinuturo. Sabi nga, tawag ito,
Ang isang magaling na tagapagturo ay magaling na tagatupad. A good teacher is a good follower. Hallelujah. Sabi doon, sige, magbabahay-bahay tayo. Kaya ibababa ko sila sa motor. Grabe pong hirap po sa summer ba? Isipin mo, single na motor ang aking sakay, 8. Ba, hindi po pwede dito sa Maynila yan. Single na motor ang sakay ko, 8. Grabe. Tinalo ang tricycle. Ang tricycle, 5 lang. Pero alam niyo po bakit ko nagagawa yon? Dahil naunawaan ko po ang salita ng Diyos. Dahil na-inlove ako sa Panginoon. Nasubukan mo na bang ma-inlove sa Diyos? Kapag ikaw ay na-inlove sa isang babae, sa isang lalaki, di ba kapag ikaw ay in love, gusto mo lagi siyang nakikita, gusto mo lagi siyang nakakausap, kausap mo pala ngayon, sumakay lang ng tricycle, tatawagan mo kagad, kumusta, bumaba ka na ba dyan? Kumain ka na ba? Di ba ganun yung in love? Kapag ikaw ay in love, gusto mo lagi siyang kausap, yung taong mahal mo. Pero, ganun din po sa Diyos. Pag in love ka sa Panginoon, hindi ka papayag na ang Diyos ay hindi mo makausap sa isang araw. Kapag in love ka sa Panginoon, hindi ka papayag na hindi mo siya makadate sa isang araw na ikaw ay makikipagtagpo sa Kanya. Amen? Kapag in love ka sa Diyos, hindi ka papayag na ang Kanyang sinasabi ay hindi mo gagawin. Di ba ganun yung mga lalaki? Pag sinabi ng mga babae, sos, nag-iinom ka naman, naninigarilyo ka naman, ang dami mong bisyo. Pag ikaw ay mabisyo, hindi kita sasagutin. Kaya ang gagawin ng mga lalaki, naku, sige, hindi na ako mag-iinom, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako ganyan. Yun. Kasi bakit? Mahal mo, kaya mo nagagawa eh. How much more naman sa Diyos, di ba? Pag na-inlove ka sa Panginoon, dapat lagi mo siyang nakakausap. Sabi doon mga kapatid, nagbabahay-bahay. I pray na sana nakakapagbahay-bahay tayong mga pastor. I pray sana nakakapagbahay-bahay tayong mga mananampalataya. Kaya po ako sa gitna ng pandemic, ako ay nag-iisip, ano ba ang pwede kong magawa sa pandemic na ito? Ano ba ang pwede kong maitulong sa pandemic na ito? Maraming mga pastor nagsasarado na ang simbahan sapagkat wala silang pambayad ng upa. Habang maraming pastor ang mga natutulog, hallelujah, tarbahuhin natin ang gawain ng Diyos. Amen! Bagamat ang pastor ay hindi po siya pare-parehas. Habang marami ang nagtutulog-tulugan, bumangon na tayo. Sabi ng aking pastor dati, sa Potter's House, tanda ko pa noon, sabi ng aking pastor, grabe yun, training yun, army yun eh, scout ranger yun. Sabi niya, kahit anong hirap, kahit anong pagsubok, huwag kang susuko, diretso! Amen! Kahit anong hirap, kapatid, kahit anong pinagdadaanan mo, kahit anong problema mo, huwag mong susukuan! Bagkos, ipagpatuloy mo. Bakit? Sapagkat pag na yan, pagka nalampasan mo yan, malaki ang pagpapala mong matatanggap mula sa Diyos. Hallelujah! Pang-anim, ang sabi doon, na may kagalakan sa puso. Yung palang iglesia na mapagtagumpay, yung palang iglesia nagtatagumpay, may kagalakan sa puso. Yung talagang excited ka, pag araw ng linggo, magbibihis ka, Sabado pa lang, nagpaplantsa ka na ng iyong, mayroon palang pagsimba, mayroon palang pagsamba bukas, magpaplantsa na ako, yan, ang aking susuoting damit, ihahanda ko ng medyas, ihahanda ko ng sapatos, yun po ang prepare. Excited ka, na may kagalakan sa puso. Naku, dadalo na naman ako sa pagsamba, dadalo na naman ako sa pagsimba. Excited ka. Yan ang gusto ng Diyos. Lagi kang excited. Ang gusto ng Diyos, lagi kang uhaw. Ang gusto ng Diyos, lagi kang gutom sa salita ng Panginoon Diyos. Amen! Sabi dito na may kagalakan sa puso. Maraming Kristiyano, hindi na po nagagalak eh. Maraming Kristiyano, wala na yung kagalakan eh. Para bagang obligasyon na lang. Para bagang utang na loob pa ng Diyos ang kanyang pagdalo, utang na loob pa ng Diyos ang kanyang pagbibigay. Dapat hindi po ganon. Dapat ang sabi doon, may kagalakan sa puso. Ano man ang iyong ginagawa, nagagala ka. Lord, salamat po Panginoon, gumigising ako ng alas 4 ng madaling araw. Gumigising ako ng alas 3 ng madaling araw para masubaybayan ko lamang ang devotional prayer. Hallelujah! Sino ba naman ang Diyos na hindi kikilo sa atin? Kung nagbibigay ka lamang ng oras, at panahon para sa Kanya. Kahit wala kang oras, kahit wala kang panahon para sa Diyos, ang Diyos may oras para sa iyo. Ang Diyos mayroong panahon para sa iyo. Amen? Kaya sabi doon, may kagalakan sa puso. Ilang kaya sa ating mananampalataya? Tayo ba'y nagagalak pa? Habang nakikinig ka kaya ng live streaming na ito, ikaw ba'y nagagalak pa? Nasa iyo pa ba ang apoy ng pananampalataya? Marami nga, sabi ng akin dating pastor, Pastor Mariano, sabi doon, maraming mga mananampalataya ang dating umaapoy ngayon ay baga na lang.
At marami ang mga dating nagbabaga, ngayon ay abo na lang. So I pray na hindi tayo. I pray na hindi ikaw yon. I pray din na hindi ako. Amen? Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Pangwalo, mga kapatid. Pampito, matatapos na po tayo. Na may katapatan ng puso. Ito yung very, very important. Na may katapatan ng puso. Ibig sabihin, yung sa lahat ng atin pong ginagawa, hindi po natin ito mapiperfect. May katapatan ng puso. Gagawin mo ito sapagkat ikaw ang nais mong maging tapat sa Diyos. Gagawin mo ito sapagkat ito ang nais mo ang tayo ay maging tapat. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mayroong hanap buhay, Matthew chapter 25, kung di ako nagkakamali, verse 15, ang sabi ng Biblia, binigyan ng Panginoon Diyos ang isa ng 5,000, ang isa ay 2,000, ang isa ay 1,000. Ano ang ginawa ng isa? Ang 5,000 ay nangalakal, ginawa niya sa hanap buhay at ang sabi doon tumubo ng 5,000 at ang 2,000 rin naman ay ipinangalakal at tumubo din ng 2,000 at ang 1,000 ay natakot. Ang sabi ng Biblia, inilubog niya ito sa lupa at dumating ang kanyang Panginoon at sila'y pinagsusulit at ang sabi ng Biblia sa mga iglesia, ang sabi doon, nasaan ang binigay ko sa iyong 5,000? Ang sabi ng isa, Lord, ang binigay mo sa akin 5,000, nandito po at tumubo ng 5,000. Ito po ang 5,000 iyong ibinigay at ito rin po ang 5,000 aking tinubo. At tinanong din ng Diyos ang isa at ang sabi ng Diyos, ikaw, nasa naman ang binigay ko sa iyong 2,000? Ang sabi ng isa, Lord, ito ang ibinigay mo sa akin 2,000 at ito po ang tinubo na 2,000. At tinanong ng Diyos ang pangatlo, ang sabi ng Diyos, ikaw, nasa naman ang aking binigay sa iyong 1,000? Ang sabi niya, Lord, ako po ay natakot. Ibinaong ko sa lupa, ang sabi ng Diyos, ikaw na aliping tamad at masama. Hindi ba dapat yan ay iyong inilagay sa bangko upang mayroong tinubo? Hallelujah. Sa ibang salin po ay talent yan. Sabi ng Diyos, nasaan ang iyong talent? Ito ba'y iyong ipinapagamit sa Diyos? Ang talent na yan, ang sabi ng Panginoon, dapat ito ay magamit sa kaharian ng Diyos. Ito ang nais ng ating pong Panginoon Diyos, mga kapatid. Ang iglesyang mapagtagumpay ay may katapatan ng puso. Ang sabi niya, Lord, ibinigay ko ang iyong binigay na 5,000. Ito na po, binabalik ko rin po ang tubong 5,000. Ilang kaya sa atin, mga kapatid, ang ibinigay ng Diyos na talent na para ikaw ay umawit sa Panginoon na hindi na tayo nagpapagamit. Ibinigay ng Diyos ang talent na para sana tayo ay kumakanta para sa Diyos, bagkos tayo ay umaawit ay sa iba. Binigay ng Diyos ang magandang pagtugtog para sana tayo makatugtog ng isang parangal para sa Diyos at ang ating pagtugtog ay para sa iba. Mali pa rin. Kaya pagdating ng araw, sasabihin ng Diyos sa bawat mananampalataya, sasabihin ng Diyos sa bawat mga pastor, sa bawat mga disciple, nasaan ang aking ibinigay sa iyong talent, ito ba'y iyong ibinahagi? At sasabihin mo, Lord, salamat po. Ito po ang aking ginawa, aking pong naibahagi. At ang sasabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin, sasabihin ng Panginoon, ikaw, na aliping tapat, pumasok ka sa aking kaharian. Sasabihin ng Lord, good and faithful servant. Isang mabuti at tapat na alipin. Yamang nagtapat ka, ang sabi ng Diyos, yamang nagtapat ka sa maliit na halaga, pamamahalain kita sa maraming bagay. Amen! Pag naging tapat tayo sa maliit na bagay, pamamahalain tayo sa maraming bagay. Kung ako po ay tatanungin ninyo, mga isang araw tatalakayin ko po yan, ang generosity, ang mapagbigay, para malaman niyo po, base sa aking karanasan. Kapag ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Diyos, ang iglesyang nagtatagumpay ay nagbibigay para sa gawain ng Diyos. Ang iglesyang nagtatagumpay, mga kapatid, sabi doon, kapag ikaw ay nagbibigay, ang sabi ng mundo, ang sabi ng sanlibutan, pag nagbigay ka sa simbahan, ikaw ay nababawasan, ikaw ay nawawalan. Mali po yun. Pag nagbigay ka sa gawain, pag ikaw ay tumulong sa panambahan, ang sabi ng Biblia, hindi ka nababawasan. Ikaw ay nadadagdagan. Amen? At ang sabi ng Biblia, Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Hindi po natatapos doon. Ang sabi ng Bible, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay ko sa inyo. Hindi mo ba nararanasan yon? Habang ikaw ay tumutulong, habang ikaw ay nagpapala, habang ikaw ay umaabot sa maraming tao, mga kapatid, bago sa mga pagpapala ay hindi mo kayang pigilan kung saan-saan ang gagaling. May mga tao, mga customer, meron kung saan-saan ang gagaling ng mga dumadalo. Grabe! Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi doon, pag napagtiwalaan ka sa maliit na bagay, pamamahalain ka sa maraming bagay. Paghawakan mo yan. Hindi ko sinabi yan. Sinabi ng salita ng Diyos yan. Aklat ng Mateo, Kapitulo 25, talatang 15. Kapag napagtiwalaan tayo sa maliit na bagay, pamamahalain ka sa maraming bagay. Subuko na yan. Subuko na yan. Meron po doon, mga kapatid. Sabi ng isang pastor, tumawag po sa akin.
Sabi niya, Pastor, meron akong binibintang van, 120,000. Sabi ko, 120,000. Saan naman ako kukuha ng 20 pesos lang yung pera ko? Bilang isang pastor. 120,000, Pastor. Magdidil tayo. Siyempre, dahil maliit yung cellphone ko, sabi ko, tinawag ko si Brother Jason. Si Brother Jason ang saksi. Sabi ko, Brother Jason, pupunta tayo ng Basay, sa bayan. Magko-computer tayo para makita ko yung van. Alam niyo po, yung pera ko nung mga panahon yun ay 30 pesos lamang. Tapos ibinibenta sa akin yung van ng 120,000. Impossible. Pero sa Diyos, nothing is impossible. Amen! Hallelujah! Ano po nangyari? Pagpunta ko doon, ang sabi ko, kinlik ko sa computer. Pagka-click ko sa computer, alam niyo mo ginawa ko? Nilihans ko yung sasakyan. Nung van, nung makita ko. Sabi ko, Lord, kailangan ko ang sasakyang ito ibigay mo sa akin dito sa lugar ng Samar in the name of Jesus. Alam niyo po, paglipas ng isang buwan, may tumawag po sa akin. Sabi niya, Pastor, tawag na Pastor, meron po tayong medical mission sa Mindanao. Gusto mong sumama? Sabi ko, opo. Alam niyo po, pagsama ko sa Mindanao, nakarating po ako ng Mindanao, nakarating ako ng Davao. Wala po akong pera kahit piso. Baka hindi po kayo maniwala sa akin patotoo. Sumakay po ako ng airplane, wala po akong pera kahit piso. From Samar, bumiyahay ako ng Maynila. Pagdating ko ng Maynila, saka kami sumakay ng airplane papuntang Davao. Pagkatapos mula Davao hanggang Mindanao, nag-medical mission kami doon. Habang kami nag-medical mission, unang linggo, ang sabi ng isang pastor, Pastor, ibibinta ko sa iyo yung van, 120,000. Sabi ko, naku, hindi po, pumunta lamang po ako dito para sa mission. Pagdating po ng pangalawang linggo, ang sabi ng isang pastor, sabi niya, Pastor, yung 120,000, ibibigay ko na lang siya ng 80,000. Sabi ko, wala po talaga, nagmi-mission lamang po ako, tumutulong lamang din po ako sa inyo. Lagi po kami nagkukwentuhan, araw-araw. Pagdating po ng pangatlong linggo, ang sabi niya, Pastor, malakas ang panalangin mo. Yung van, dalhin mo sa Samar. Ibibigay ko na sa iyo. Amen! Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon! Alam niyo po, iniisip ko, paano ko dadalhin sa Samar yon? Wala akong panggasolina. Pagdating po ng 4 na linggo, sabi ko, Lord, bahala ka lang sa gasolina. Yung mismong may-ari din po ang nagbigay sa akin, 6 na container na gasolina, nadala ko po sa Samar. Grabe! Libre! 120,000 ibinibigay sa akin. Wala pong pera, pero bakit? Anong nangyari? Ibinigay lang sa pastor. Amen! Yan ay pagkilos ng Diyos. Bunga ng inyong mga panalangin, mga pastor. Bunga ng inyong panalangin, mananampalataya. Bunga ng inyong panalangin, mga all members sa lahat ng mga churches. Bakit? Sapagkat nakita ng Diyos, kapag napagtiwalaan ka sa maliit na bagay, pamamahalain ka sa maraming bagay. Ang aking misis, ang aking asawa, grabe. Nagbabike po kami. Hindi ko lang alam kung alam yan ni Kalor na taga Sariaya. Mula Sariaya hanggang Arias, nagbabike po ako. Simula Lutukan hanggang Arias, nagbabike ako. Sakay ko ang aking misis, sakay ko si Hana, sakay ko si Brother Paulo. 4 po kami sa bike. Isipin mong layo niyan. From Lutukan hanggang Arias. Layo po nun. Ang mga nakakasalubong ko, mga bus, mga truck, nakabike po kami. Napakahirap. Ganon po ang pagdalingkod sa Diyos. Ganon po ang katapatan sa Diyos. Ganon ang katapatan sa Diyos. Hindi mo kayang tumbasan. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, matuto kang tumulong sa gawain ng Panginoon. Kung gusto mong i-bless ng Diyos ang iyong pamilya, matuto kang gumawa para sa gawain ng Diyos. Kung gusto mong mapagpala ang iyong mga anak, wala kang ibang gagawin, kundi paglingkuran mo ang Diyos. Meron pong different. Ang taong namumuhay ka para sa iyong sarili, napapagod ka. Nahihirapan ka. Laging hindi ka makatulog. Marami kang iniisip, marami kang problema. Pero ang taong mayroong Diyos, kahit napapagod ka, kahit marami kang problema, meron kang kagalakan at ang iyong pagtulog ay ikaw ay masaya. Bakit? Sapagkat alam mo na sa iyong paggising, gagawa ang Diyos sa problema natin. Kikilos ang Diyos sa problema natin. Ito ang iglesyang mapagtagumpay. Ito ang iglesyang nagtatagumpay. Yung may katapatan ng puso sa anumang sitwasyon ng ating pagbuhay bilang mga mananampalataya, bilang mga pastor. Grabe. Hallelujah. Pang-8. Ang sabi doon,
At sila'y tinatanggap nga sila sa buong bayan ng may galak. Yun! Dalawa na lang po ito. Ano siya? Matatapos na. Sabi doon, tinatanggap nga sila sa buong bayan. Yung mga apostol tinatanggap sa buong bayan, hindi tinatanggihan. Ang tanong, bakit kaya sila tinatanggap sa buong bayan? Bakit kaya? Bagamat hindi nasulat sa Biblia, ako'y naniniwala, nakakita ng mga tao ang kanyang patotoo. Nakakita ng mga tao ang dati nilang magulong buhay, inayos ng Diyos. Nakakita ng mga tao ang pagbabago. Nakakita ng mga tao ang pagliligtas. Mula sa kasamaan, dinala ng Diyos doon sa kaayusan. Mula sa kaguluhan, dinala ng Diyos doon sa kapayapaan. Mula doon sa pagiging maraming bisyo, inalis ng Diyos. At mula doon sa magulong buhay, inayos ng Diyos. Kaya sabi doon, tinanggap sila ng mga tao sa buong bayan. Grabe! Minsan alam niyo po bakit maraming pastor ang hindi tinatanggap sa ibang bayan? Alam niyo po kung bakit? Una, wala ka nang itinutulong sa kanila. Pangalawa, wala ka pang matibay na relasyon sa kanila. Pangatlo, binubumba mo pa sa pangangaral. Pagkatapos gusto mong ma-convert, walang ganon. Walang ganon. Magagalit lamang ang tao. Sabi doon, tinatanggap sila ng buong bayan, ng buong sikap. Grabe ha! Ang mga apostol sa Book of Acts chapter 2, sabi doon, tinatanggap sila ng buong bayan ng may galak. Grabe! Di ba, sarap sa pakaramdam nun? Yung ikaw ay kumakatok sa isang bahay. Magandang tanghali po, magandang umaga po, biglang bubuksan ka ng pinto, sasabihin ng mga tao, oh, ano kayo? Ay, mga born again po kami. Hindi, meron kaming religion. Alis, alis! Grabe! Ako, naalala ko nung kasama ko si Hana, ang lagnat ng aking anak, over sa thermometer. Sumakay ako ng jeep, papuntang Arias, kasama ko ang aking asawa, humahayo kami sa gitna ng init. At habang kami naiinitan, ang aking anak ay grabe ang lagnat, habang kami ay kumakatok. Pwede po ba kami magbahagi ng salita ng Diyos? Sabi ng mga tao, hindi. Meron kaming religion. Kung saan kami nagising, doon kami mamamatay. O sige, mamatay ka dyan kung gusto mo. Pero nakita ng Diyos ang katapatan ng bawat pastor. Ang Diyos ay hindi nagpabaya. Maraming mga bahay ang naging bukas ang kanilang tahanan. At dahil binuksan nila ang kanilang tahanan sa salita ng Diyos, ipinag-pray ng pastor ang kanilang tahanan. At nakamit nila ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga hinanaing, at ang Diyos ay nagpadala ng mga tao. Gumamit ang Diyos sa mga tao para sila ay makasurvive. At dumating ang araw na sila ay pinagpala ng Diyos. Amen! Ang dating walang makain, pinagpala sila ng pagkain. Ang dating magulong buhay, inayos ng Diyos ang kanilang buhay. Yun ang iglesia ang nagtatagumpay. Yun ang iglesia sa unang mga iglesia ng Book of Acts. Bakit? Sapagkat sila ay tinanggap ng buong bayan. Yung tanggapin ka sa isang bahay, ng isang pamilya, napakalaking bagay. Iniiyak ko sa Diyos yan, araw at gabi. Sabi ko, Lord, pagpalaan niyo po ang pamilyang ito. I-bless niyo po ang pamilyang ito. May pangangailangan po kami, pero may pangangailangan din sila. Panginoon, unahin mo sila. Bakit? Kapag kasi sila'y pinagpala mo, Panginoon, ang aking panalangin, hindi sila makalimot sa iyo. Bakit kaya maraming Kristiyano? Bakit kaya maraming mga mananampalataya? Bakit maraming mga disciple sa gitna ng kahirapan, naghihikahos sila? Pag sila'y naghihirap, ang bilis nilang tumawag sa Diyos. Pag sila'y mayroong karamdaman, ang bilis nilang makaalala sa Diyos. Pero bakit kapag kasi sila'y pinagpala, nakakalimutan nila ang Diyos? Hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat. Lahat ay pwedeng ayusin, lahat ay pwedeng itama. Mga kapatid, mahalin mo ang Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos. Sabi ko nga lagi, kahit gaano pa katigas ang puso ng tao, hindi mo man kailangan ang Jesus ngayon. Isang araw kakailanganin mo rin ang pangalang Jesus. Isang araw kakailanganin mo ang pangalang Jesus. At kapag tayo namatay, mga kapatid, lahat tayo haharap sa Diyos. Lahat tayo magsusulit sa Diyos. At sasabihin mo, totoo ngang may Diyos. Totoo ngang may Diyos. Ang tao, habang malakas pa, parang kayang-kaya, para bagang walang kamatayan. Pero mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Dapat, habang lalo kang pinagpapala ng Diyos, dapat habang lalo kang iniingatan ng Diyos, habang lalo kang pinapagaling ng Diyos, habang lalo kang iniingatan ng Panginoon, lalo mong paglingkuran ng Diyos. Huwag kang magsasawa. Sa business nga, sabi ko kanina kapag ang Diyos ay kasama mo sa business, tandaan mo yan. Hindi ka mauubusan sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Amen?
Kaya kung meron kang pagkakataon, kung kaya mong isarado ang iyong tahanan sa araw ng linggo para ikaw ay dumalo, bakit hindi ba kaya ng Diyos magbigay ng customer sa araw ng Lunes, na ang ibibigay ng Diyos sa araw ng linggo ay pwede niyang, sa araw ng Lunes ay pwede niyang doblehin? Hindi ba kayang gawin ng Diyos yun sa bawat isa sa atin? Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ay ano? Ang sabi doon, maging tapat ang bawat isa sa atin. Ito ang nais ng Diyos. Sabi doon, kahulihan po, sa verse 9, sa verse 47, nasabi dito, na sila'y nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan, kahulihan po, at idinadagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong naliligtas. Hallelujah! Idinadagdag ng Diyos sa bawat araw ang kanyang pagliligtas. Ang Biblia ay hindi pa nagbago. Ang Biblia ay walang kupas. Noon, ngayon, at pagpakailanman, ang Biblia ay nagsasabi ng mga pangyayari noon. At ang Biblia ay nagsasabi ng mga mangyayari hanggang ngayon at sa mga darating. Ang sabi ng mga kapatid, kung ang Diyos ay nagligtas noon, hanggang ngayon, hindi po nagbabago yon. Ano ang kailangan lamang ng bawat mananampalataya? Ano ang kailangan lamang ng bawat mga Kristiyano? Ang kailangan lamang niya ay walang iba, kundi ibahagi, i-share ang salita ng Diyos. At habang ikaw ay nagsishare, hindi ka pa nangangaral, ang iyong cellphone ay ginagamit mo upang ibahagi. Ang iyong cellphone ay iyong isinisin ito sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Biblia, tatandaan mo ito, kapatid, kaibigan, mananampalataya ka man o hindi. Pastor! Ang sabi doon, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Isang araw, magpapasalamat siya sa iyo at sasabihin niya sa iyo, Sister, Brad, kapatid, salamat dahil isinare mo sa akin ang salita ng Diyos. Marami akong problema. Alam niyo po ba, meron kaming mga napupuntahan, magpapakamatay na yung tao. Inabutan namin sa Bible study, pero dahil siya ay na-Bible study, nahinto ang kanyang pagpapakamatay. Dahil naunawaan niya. Sabi niya, Pastor, wala na nagmamahal sa akin. Wala na nagpapahalaga sa akin. Sabi namin, hindi. Meron. Iniwan ka man ng mga mahal mo sa buhay. Iniwan ka man ng kamag-anak mo. Iniwan ka man ng pamilya mo. May isang nagmamahal sa iyo, walang iba kundi si Jesus. May isang nagbabantay sa iyo, walang iba kundi ang Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Hanggang umiyak, nagpatuloy sa pagdilingkod sa Diyos o pinagpala ng ating Panginoon. Yung pinuntahan po namin kayo ng Bible study. Yung pinuntahan po namin Bible study kanina sa San Isidro ng Pampanga. Dati po siyang katulong lamang. Nag-aalaga ng mga halaman. Nagagahok ng lupa. Katulong lamang dati. Pero wow, kung pupunta po kayo, kahit bukas, sasamahan ko po kayo. Dating katulong lamang siya. Alam niyo po ang buhay niya ngayon? Wow, ang ganda. Ang kanyang mga anak, nakatapos ang pag-aaral, meron pa siyang anak na abogado. At meron pa siyang mga kapatid na meron pa siyang tinatawag na motor parts. Ang laki ng kanyang motor parts. Meron din siyang ilang sasakyan. Hindi niya iniisip na mangyayari sa kanya yon. Dati, alam niya po, yung 100 pesos na hawak niya sa oras ng pagsamba, hindi niya po mabitawan. Hindi niya po mabitawan para i-offering. Hindi niya po mabitawan para ihulog. Sabi niya, Pastor, noong panahon ng aking paghihirap, ang 100 ang hirap pong ilagay sa offering. Kahit nga po yung 50 pesos, ang hirap pong ilagay sa offering. Ang sabi niya, pero ngayon po, lahat ng pera kung anong meron ako, lahat ng pwede kong itulong, tutulong ako para sa gawain. Praise God! Yun ang maganda sa puso ng isang Kristiyano. Alam niya po, mas gusto ko pang kaakba yung mas gusto kong kaakba yung wala, na siya ay tapat. Wala siya, pero siya ay tapat. Alam niya po kung bakit? Dahil kapag ka siya ay nagkaroon, talagang tapat yun. Kaysa maging kaakbay mo, yung meron na hindi tapat. Kahit kailan, hindi yan magiging tapat. Pero tayo, ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon pong gabi, hindi po tayo perfect. Nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang isang iglesia mapagtagumpay ay tumutulong para sa gawain. Ang pinag-aralan po natin ay yung magiging manatili sa mga turo ng mga apostol, pagsasama-sama sa templo, pagtulong-tulong ng bawat isa, sila po'y nagdadamayan. Wala pong naghihirap. Kapag nakita mong nahihirapan ang iyong kapatid, tulungan mo. Tandaan mo, sa bawat iyong pagtulong, hindi ka lugi. Hindi ka lugi. Lugi ang mga ayaw tumulong. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi ng Biblia, Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20,
chapter 24, verse 11. 11:24-25, ang sabi doon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Verse 25, ang taong matulungin, take note, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Saan nyo po mababasa yun? Aklat ng Kawikaan, chapter 11, verse 24-25. Pangako po ng Diyos yan, salita ng Diyos yan. So I pray na nakatulong po ito sa bawat isa sa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon ngayong pong gabi. Maraming salamat po. Mamaya pong umaga ay meron pong pangungusap uli ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, aawit po tayo ng isa sa Panginoon. Bago po tayo magtapos, tayo po'y magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Manalangin tayo sa Diyos. Woo! Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsabay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsabay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Oh, hallelujah, Jesus, you are the King of Kings, Lord of Lords, God, my King, hallelujah. Purihin ka, pasalamatan ka, O aming Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. O Lord, katapatan mo, Diyos, tunay at dakila ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Bukas noon, ngayon at magpakailanman, luwalhatiin ka, dakilain ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po sa lahat ng nabot ng live streaming na ito. Ang panalangin ko, Panginoon,
Buksan mo ang iyong kalangitan ngayong gabi at ibuhos ang masaganang habang pagpapala sa kanilang mga tahanan, dakilang Diyos. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Alisin mo ang kanilang mga alalahanin. O, bigyan mo sila ng kagalangan at kasiyahan, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen, amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat po. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Patuloy po tayong ingatan ng Panginoon. Okay, mamaya pong umaga. Okay lang po. Kung kayo medyo natutulog, gaya ng akin pong sinabi, kahit po kayo natutulog, sinasama ko po kayo sa pananalangin. Nakikita ng Diyos sa inyong pong puso. Alam ng Diyos kung kayo pagod. Pero kung meron po kayo ng oras para sa Panginoon, sa atin pong devotional prayer, Sabado na po bukas, salamat sa Panginoon. Mapalad ka sapagkat maraming tao ang busy sa kanilang mga ginagawa. Pero mapalad ka ngayong gabi sapagkat ikaw ay sumubaybay sa salita ng Diyos. At kapag sinubaybayan mo ang salita ng Diyos, tandaan mo, ang pagkilos ng Diyos, ang pagsama ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay laging nasa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon, isang mapagpalang gabi sa aking pamilya sa lugar ng Tacloban City at sa lahat ng aking mga kaibigan dyan sa Samar at sa Leyte. God bless po. Amen. Amen.